Hi guys, ang topic natin for this video ay SSS or side-side-side similarity theorem. Ano ang sinasabi doon? If all three sides of a triangle are in proportion to the three sides of another triangle, then the two triangles are similar. Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin daw nun, dapat yung mga magkaka-correspond na side ay proportion sa isa't isa. So, kung babalikan natin yung inaral natin noong sa similar triangles, dapat pare-parehas yung ratio of similarity nung mga side. So, tingnan natin kung similar tong triangle na given sa atin. So, tingnan natin, ano yung corresponding na sides? Ano yung pinakamaikling side dito? Itong LM. LM over, ano yung pinakamaikling side dito? Sa triangle na to, itong XY. LM over XY. So, ayan, ano sukat nila? LM ay 5, ang XY ay 15, ang magiging ratio niyan ay 1:3. Okay, so, sunod naman, tingnan natin, ay, ano yung sunod, yung pinakamahabang linya, itong LN, tsaka XZ. LN over XZ equals, so ano sukat? 7 over 21. Ang magiging simplified form din yan ay 1/3. Tapos, panghuli, yung MN over YZ. Ang sukat ay 6 over 18. Ang simplified form ng 6 over 18 ay 1/3. Lahat sila, ang ratio nila ay 1:3. So, dahil doon, pwede nating sabihin na ang triangle LMN ay similar sa triangle XYZ. Paano po kung nagkabaliktad? Halimbawa, inuna ko yung mas malaking triangle. Halimbawa, sabi ko, XY over LM. E di 15 over 5. Ang simplified form ng 15 over 5 ay 3. Okay, so, paano yan? Sunod, paano kapag inuna ko ulit dito? Okay, so kapag pala inuna nyo dito, halimbawa ito, diba, dito sa LM over XY, ang inuna natin, itong nasa maliit na triangle, sunod tong malaking triangle. Tapos itong LN over XZ, ito yung LN, ito yung XZ. So dito, kapag inuna nyo yung nasa malaking triangle, dapat lagi nyo nang uunahin yung nasa kung saan kayo nagpili nung una. Kung yung XY nandito sa malaki, dapat yung sunod nyo dito rin sa malaki. Halimbawa, YZ over MN. Anong sukat? 18 over 6. Ano ang simplified form ng 18 over 6? 3 din. Tapos, yung sa panghuli, ano yung pinakamahabang side nito? XZ over LN. Ang sukat nun ay 21 over 7 equals 3. Ayan. Nagkabaliktad lang. Pero, okay, so ito na yung ratio. 3 na. Kanina 1 over 3. Kahit nag-iba, iisa lang ang conclusion natin. Kapag parehas sila ng nakuhang ratio, pwede pa rin natin sabihin na triangle XYZ is similar to triangle LMN. Parehas lang. Okay lang. Kung sa aling triangle yung uunahin nyo, okay lang. Okay, so ito yung example natin. If triangle ABC is similar to triangle DEF, find X and Y. So, kung napansin nyo,
kapag itong triangle ABC, pag binaliktad natin siya, pag tinaob ko siya pag ganun, magiging kamukha na niya yung triangle DEF. Ganon siya. Kaya, ang magka-correspond ay si angle B at si angle E. Nagkatalikuran lang sila. Pero sila yung magkasukat dyan. Okay. So, sabi, find X and Y. So, ano yung side na meron na tayong makukuhang ratio? Ito yung ito yung dalawang pinakamaikli. Kasi parehas na silang given. 'Di ba? Yung line segment AB over DE is equals to 9/6. Simplified form, ang magiging simplified form ay 3/2. So, yun yung ratio. 3/2. So, yung 3/2 na ratio, pwede na nating okay, so tandaan lang muna natin siya. So, alin pa yung ibang magka-correspond? So, yun yung okay, so nauna tayo dito sa triangle na to. So, dito din tayo mag-uuna. So, AC over anong ka-correspond niya dito sa kabilang triangle? Yun yung 10. DF. So, ano sukat ng AC? 2x minus 1 over DF ay 10. Okay, so, dyan na muna siya. Yung sunod na magka-correspond ay itong BC tsaka itong EF. Kung gusto nyong i-check, titingin lang kayo dito sa ibinigay na conclusion. Itong if yung AB, ang katapat niya ay DE. So, dapat ang partner ay AB at DE. Si A at si C, katapat niya ay D at F. So, dapat sila yung mag-partner. Ayun, ganun nyo ma-check kung tama yung magkaka-partner sa inyo. So, ang sukat ni BC ay 18. Ang sukat ng EF ay Y. Teka. Okay. So, isolve na natin yung X muna. So, 2X minus 1 over 10 is equal dapat sa 3/2. Ayan. So, cross multiplication, 2 times 2x minus 1 times 3 times 10 ay 30. So, 4x. I-distribute natin. 2 times 2x, 4x. 2 times negative 1 ay negative 2 equals 30. So, 4x equals 30 plus 2. Okay, so, ito yung shortcut, yung tinatawag na transposition. Pero, ang hahanapin pa rin sa inyo ng teachers nyo ay yung magpa-plus kayo ng 2 both sides. Yung addition property of equality. So, 4x equals 32 over 4. X equals 8. Okay, so x equals 8. Yun yung nakuha na natin. Tingnan natin kung tama yung sagot na x equals 8. So, ano yung 2 times, i-substitute na natin, ano yung 2 times 8? 16. Minus 1 ay 15. So, 15 over 10. Ano yung simplified form ng 15 over 10? Yun ay 3/2. So, nag-match siya dito sa nauna nating ratio. So, ngayon naman, move tayo dito sa y. So, ano yung ratio natin? 3/2 is equals to 18 over y. So, cross multiply 3y is equals to 18 times 2. 18 times 2 ay 36. 36, tapos divide both sides by 3.
So, y is equals to 12. Ayan, i-check natin kung tama na y is equals to 12. So, 18 over 12. Ano ang simplified form ng 18 over 12? GCFI 6. So, simplified form ay 3 over 2 din. Ayan. So, yun na yung sagot natin sa question. Ayan, congratulations! Tapos na yung video and thank you so much sa panonood. Sana nakatulong ito. And kung may questions kayo, clarifications, or suggest na topic, you can comment down below. And please like, please subscribe, please share to your classmates and friends para mas marami pa tayong maabot na estudyante. Thank you and see you sa next video.